Dito nga sa Boruto timeskip, estimated nga na ang lakas nga ni Boruto ay masigit pa nga sa Baryon mode Naruto. Yes, oo guys, sobrang dami nga kasing natutunang bagong abilities at jutsus nitong si Boruto dito sa timeskip. Kasama na nga dito ang Flying Thunder God Jutsu na signature technique nga rin ng kanyang grandfather at fourth Hokage na sina Mikaze Minato. So sa video nga ito guys, si atin nga iisa-isahin ang lahat ng mga bagong overpowered abilities na natutunan ni Boruto dito sa timeskip. Ano-ano na nga ba yung mga jutsu and abilities ni Boruto dito sa kasalukuyan na nagbigay nga sa kanya ng capability na malampasan kahit ang lakas ng Baryon mode Naruto. So pasensya na guys, may sakit pa kasi ko kaya medyo ano yung boses. Pakapindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga parating na Boruto updates, and atin ang simulan. Ang isa nga sa mga special techniques na natutunan nitong si Boruto sa loob ng 3 taon na paglalakbay niya bilang isang rogue shinobi ay ang Uchiha Ryu, o ito nga yung tinatawag na Uchiha style. Meaning malaki nga ang possibility guys na na-master na nga nitong si Boruto ang fire style techniques na katulad ni Sasuke, Itachi at iba pang miyembro ng Uchiha clan na proficient nga pagdating sa mga fire style jutsus. Bago nga ang timeskip, never pa natin nakita itong si Boruto na gumamit ng fire style, at hindi naman natin matatawag na Uchiha style itong fighting style na ito kung walang fire style techniques, kaya siguradong isa nga ito sa mga natutunan ni Boruto. At syempre proficient nga din ng Uchiha clan sa paggamit ng mga weapons, particularly Kenjutsu at Shuriken Jutsu. So Kenjutsu katulad nga ito mismo ng sword fighting style na ginagawa ni Sasuke. At syempre yung Shuriken throwing techniques din na natutunan nitong si Sasuke mula kay Itachi. So itong Uchiha style nga na tinutukoy natin dito guys ay base mismo sa fighting style ni Sasuke. Kaya pwede rin natin itong bansagang Sasuke style. Kumbaga yung way ng pakikipaglaban nga ni Sasuke yung nagawang i-master dito ni Boruto. For example, kaya nang gayahin ni Boruto yung Chidori Katana ni Sasuke. Ngunit dahil imposible nga na makontrol nitong si Boruto ang Chidori Katana dahil wala nga siyang Sharingan, kinailangan nga muna niyang matutunan ng Shiden o Purple Lightning bilang alternative para dito sa Chidori. Ito nga rin guys yung ginawa ni Kakashi. Dahil hindi na nga niya kayang kontrolin ng Chidori, kinailangan niyang mag-imbento ng bagong jutsu na pamalit dito, at ito nga yung binansagang Purple Lightning. Nakita nga natin na ginamit din ito ni Boruto dito sa chapter 6 sa laban niya against kay Mitsuki. At kahit nga guys yung Rinnegan style ni Sasuke mukhang ginagaya na rin dito ni Boruto. Kung si Sasuke nga noon ay ginagamit ang Rinnegan para makipag-switch places sa iba't ibang bagay o kalaban, dito nga ay ginagamit naman nitong si Boruto ang Flying Raijin o Flying Thunder God Jutsu para makapag-blink o teleport ng sobrang bilis na para bang ini-imitate nga dito ni Boruto itong Rinnegan switch or Aminote Jikara nitong si Sasuke. So dito pa lang sa Uchiha style nakapaloob na nga yung dalawang sobrang tinding jutsus na natutunan nitong si Boruto. Ang Purple Lightning na hindi natin alam kung paano niya natutunan at this point, at ang Flying Raijin technique na sa ngayon nga hindi pa rin sa atin na-explain kung paano niya natutunan. Pero gumawa na nga ako ng mga videos tungkol sa dalawa na yan, tignan nyo na lang. Ang isa pa nga sa mga pinaka-overpowered na jutsu dito ni Boruto ay yung kanyang bagong Rasengan variation, ang Rasengan Uzuhiko. Itong jutsu nga na ito guys ay hindi lang simpleng Rasengan, dahil unlike regular Rasengan, itong Uzuhiko nga guys ay ginagamit ang mismong rotation ng buong planetang Earth. At kapag itong jutsu nga na ito ay tumama sa isang kalaban tulad ng nangyari kay Code, magdudulot nga ito ng semi-permanent damage na hindi nga matatapos hanggat hindi ito i-deactivate ng Uzuhiko user. Imaginein mo na lang guys yung mga palaro dati ng mga bata tayo, yung papaikutin tayo at place ng 10 to 20 times at papasubukin tayong paglakarin ng straight o papunta sa isang goal na hindi mo magagawa dahil matinding hilo at pag-iikot ng vision yung mararanasan mo. Yun ang feeling ng Rasengan Uzuhiko. Kahit nga itong si Code na mas palakas pa kay Jigen, yung Jigen guys na dumurog sa full powered Naruto at Sasuke walang ligtas dito sa Rasengan na ito. At dahil nga sa kasalukuyan nga ang katawan nga ni Boruto ay isa ng ganap na Otsutsuki, it also comes with the Otsutsuki abilities. Ano nga ba yung mga Otsutsuki abilities na meron si Boruto na dala ng kanyang katawan na punong-puno nga ng Otsutsuki DNA? Una na nga dito ang malaking chakra reserves. Kung atin yung maire-recall ang lahat nga ng miyembro ng Otsutsuki clan mayroon yung absurd o almost infinite na amount ng chakra. Halos hindi nga sila nauubusan ng chakra at kaya nga nilang magtagal ng sobrang habang panahon sa pakikipaglaban. Kaya nga siguradong sa kasalukuyan mayroon ngang god level na chakra reserves itong si Boruto, na sigurado nga ako na masigit pa kumpara sa full powered Naruto na mayroong Kurama. Pangalawa, chakra natures. Bago nga ang timeskip tanging ang chakra natures lamang na alam ni Boruto ay ang wind, water at lightning style. Pero dahil isa nang ganap na Otsutsuki itong si Boruto siguradong kaya na nga rin niyang gamitin ang earth and fire style. Pangatlo, flight.
Nakita nga natin ito sa chapter 6, ang kakayahan ni Boruto na lumipad na isa nga sa mga natural abilities ng mga miyembro ng Otsutsuki clan. Ika-4, unknown Shinjutsu. 3 years nga matapos malaman itong si Boruto ang konsepto ng Shinjutsu, imposible nga guys na hindi minsang naging curious itong si Boruto na matuto at malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa Divine Arts o Shinjutsu na malamilagro ang kapangyarihan, tulad nga ng omnipotence nitong si Ada. Kaya nga possible may mga Shinjutsu abilities na rin na alam itong si Boruto na hindi pa naipapakita sa atin. At syempre obviously yung physical attributes ni Boruto bilang isang Otsutsuki. Higit na mas matibay at mas malakas na nga ang katawan ni Boruto dahil isang na nga siyang Otsutsuki. At itong si Boruto nga may katawan na batak na nga pagdating sa pakikipaglaban dahil naman na nga niya yung thousands of years of battle experience ni Momoshiki Otsutsuki dahil nga sa Karma Essence. At hindi ko na nga guys babanggitin yung mga alam nating jutsu ni Boruto. Andyan nga yung Jogan at Pure Eye na hindi pa rin natin alam at wala pang development hanggang sa kasalukuyan. Chakra Absorb, yung Fate Reading na kakayahan nga ni Boruto na makakita ng moments na mangyayari sa hinaharap at yung iba pa. So basically si Boruto nga may i-consider natin bilang the ultimate shinobi and also the strongest shinobi to ever exist. Dahil at this point nga guys kahit sinong ninja pa ang itapat mo dito kay Boruto wala ngang makakapantay sa sobrang dami at lakas ng mga jutsu na nalaman ni Boruto sa kasalukuyan. Madara Hashirama, 8-Gate Smite Guy, Kaguya Otsutsuki, kahit sinong itapat mo wala. At oo, mas malakas na nga si Boruto kaysa sa Baryon Mode Naruto. At hindi pa nga natin nakikita yung karma activated dito ni Boruto sa time skip. Ano pa? Angal ka? Comment mo.